What's up, KG? At welcome back sa ating channel. So, ngayong araw na to may babalita tayo no about sa Coin Bureau no. So, pinost nila ito sa kanilang X account kung saan may isang balita tungkol sa Japan na maaring maliit lang pakinggan pero sa tingin ko kapag pinag-isipan mo talaga ito baka isa to sa mga pinakamalaking pagbabago sa financial system no. Ayon sa SBI VC Trade, dumarami na daw yung mga Japanese companies na naglalagay ng Bitcoin at XRP. Grabe. Sa kanilang balance sheet, no? Sa kanilang mga corporate treasury, no? Hindi lang mga investor yung bumibili, hindi lang mga whales, kundi yung mismong mga companies na. Ngayon yung tanong kasi dito, no? Ano yung alam nila na hindi pa natin alam, no, ng marami, no? At kung talagang retail investor ka, ano yung mga dapat nating gawin, no? So pag-usapan natin yan dito. Kapag sinabi kasi nga, ano ba yung tinatawag na corporate treasury? Kapag sinabi kasing treasury, ito yung ipon ng isang kumpanya. Halimbawa, may company na kumita ng 10 billion ngayong araw. Hindi naman nila lahat gagastusin lahat yun eh. No? Pwede nilang ilagay yun sa cash or government bonds, time deposit, gold, o di kaya mga foreign currency. Pero ngayon, may mga ilan na naglalagay na sa Bitcoin at XRP. No? Sa kakagulat, pati XRP, parang sinasabi nila na hindi talaga sapat na nakakash lang yung pera. So, bakit ayaw ng mga companies na mga cash lang? No? Ito yung mga pinakamahalagang punto dito. Kasi pag nakakash lang ang pera, unti-unti kasi itong kinakain ng inflation. Kunwari, may 1 billion ka ngayon, pagkatipas ng 5 taon, siyempre pareho pa rin yung number, pero yung purchasing power nito is mas mababa na, hindi na pang 1 billion pesos yung mabibili, no? Yan yung kinatatakutan talaga ng maraming companies, no? So, nangyayari ito sa Japan dahil matagal na kasing nahihina yung kanilang Japanese yen. Kapag humina yung currency, mas mahal na yung mga imports, mas mataas na yung presyo, mas mataas na yung gastos, mas mababa yung value ng mga perang hawak nila. Kaya naghahanap ng mga company ng mga asset na talaga madaling ma-devalue, no? So, sa Bitcoin, napakasimple lang eh. Bakit sila nag-i-invest din sa Bitcoin muna pag-usapan natin? Kasi sa Bitcoin, simple lang eh. Kasi 21 million supply lang, fix lang yung supply. Hindi pwede basta mag-print ng ganon. So, merong hedge against inflation. No? Habang tumatagal na mas nagiging scarce yung Bitcoin. No? Tapos, global asset, pwede itong dalhin kahit saan. Kahit saan. Hindi ito talaga nakatali sa isang bansa. At hedged kasi siya kasi kung bumaba yung value ng fiat, may possibility na maprotektahan yung bahagi ng treasury. Hindi to guaranteed pero iyon yung thesis ng maraming company eh. Pagdating dun sa pag-i-imbak ng Bitcoin. Ngayon, ito yung maganda. Bakit XRP? Grabe. Isa pa sabi ko nga, ang pinakaunang cryptocurrency na nakilala ko is XRP. No? So simula pa noon hanggang ngayon talaga nag-accumulate na ako ng XRP. XRP army talaga ako. Kaya talaga natuwa ako nung once na nung umakyat yung presyo, talaga naging malaki talaga yung naging binigay sa atin ng XRP. So ito kasi isa din sa mga tanong eh, no? So para sa akin hindi naman kasi store of value yung XRP. So bakit hindi Ethereum? Bakit hindi Solana? Bakit XRP, no? So maraming dahilan sa nakikita ko, no. Una, napakabilis kasi na settlement eh ng XRP, segundo lang. So ganun siya kabilis. So hindi naman magkakaila talaga kahit ako pag nagtatransact ako, naglilipat ako ng from wallet to wallet ng mga pino-convert ko muna sa XRP ang aking asset, then saka ko inililipat ulit sa ini-swap ko ulit sa mga iba kong wallets. So sa akin, sa ganung transaction pa lang, no? Tapos napakababa ng transaction fees kasi nila. Sa totoo lang, no? So hindi kagaya ng kapag Bitcoin yung transfer mo, sobrang mahal. Halos talagang sa 1,000 pesos, nasa 300 pesos ata magiging fees. Para lang makapaglipat ka ng Bitcoins papunta sa ibang wallet. Sa Ethereum siguro nasa 100 o 200 pesos siguro, ganun. Mas mahal yung sa Bitcoin. Sa XRP halos nasa 25 pesos lang ata, ganun. Sobrang mababa lang, no? Kaya hindi mo masyadong ramdam. Tapos, pangatlo, siyempre nakatuon ito sa cross-border payments eh.
So, kung multinational company ka, mas mabilis yung paglipat ng pera sa iba't ibang bansa. Sabihin, magkaiba yung role nila. Yung Bitcoin at XRP. Yung Bitcoin, store of value. Yung XRP kasi movement of value. No? Hindi sila eksaktong magkalaban, magka-partner lang yung use case nilang dalawa. So, bakit hindi altcoins? Bakit yung ano? So, pag inisip mo, bakit pwede naman yung ibang altcoin, ganun din naman, meron din naman ganun mga properties yung mga altcoins. Kung sakaling ako yung CFO, no? Ako yung may-ari ng kumpanya, no? Maglalagay ba ako ng milyong-milyon dollar sa isang meme coin? Yun kasi ang kailangan din maintindihan natin eh. Kailangan alam natin kung ano yung ating binibili. 'Di ba? Kung ikaw ba yung may-ari ng company na milyon-milyon dollars ba ilalagay mo sa meme mo? Siyempre hindi. 'Di ba? Treasury ang pinag-uusapan, hindi yun casino. No? Siyempre, mas gusto nila yung asset na may mataas na liquidity, kilala sa buong mundo, madaling bilhin, madaling ibenta. Kaya natural lang na Bitcoin talaga ang pipiliin. At sa ilang mga kumpanya, kasama yung XRP dahil sa payment utility nito. No? So, ano yung advantage ng corporate treasury, yung kagaya ng ginagawa nila? Unang-una, diversification. So, hindi lahat ng asset nila nasa cash o sa ibang ano. Pangalawa, potential na appreciation. Siyempre, pag tumaas yung value ng crypto, Bitcoin, siyempre tumataas yung value ng reserve ng company. Pangatlo, may mas maraming financial flexibility. Pwede itong gamitin bilang collateral sa in the future. At pangapat, nagiging attractive sila sa mga crypto-friendly investor. No? So, siyempre, kagaya nyo nangyari sa SpaceX, sa Tesla. No? So, marami tuloy parang napag-uusapan tuloy yung mga ganun dahil yung companies na to is talagang sumusuporta sa crypto. Actually, plus points talaga eh. Kahit naman, siguro sabi ko nga, kahit sa election sa darating na election, kapag naging widespread ang crypto sa Pilipinas, may magpapakilala at magpapakilala dyan na crypto enthusiast eh. Siyempre, kagaya ko na crypto investor, gusto kong makilala kung sino pa sa mga politiko yung pro-crypto. Kung sino ba yung pwede ko mapagkatiwalaan na pwedeng magpaunlad ng crypto dito sa Pilipinas. So, may lalabas at lalabas. Minsan, at ang masama lang, gagamitin sa mali. No? Para lang makakuha ng boto, magpapaka-crypto kunwari. Pero sa ngayon, iilan lang ang nakikita ko ng mga politiko na tumitingin dito sa crypto. No? So, hindi pa masyado. Siyempre, wag muna natin sabihin kung sino kasi baka mamaya sabihin nyo. Baka mamaya ayaw nyo dun sa mga tao na yun. No? Masyadong controversial pero wala pa talaga yung pinakang nakatutok tungkol dito sa crypto pero kailangan is maging mapanuri muna tayo. Siyempre mahirap naman magsabi agad kung dahil mga proposal lang o mga bills lang, no? Hindi pa naman sila direktang nagsasabi ng sila, may crypto sila or kung ano man, no? So malalaman natin, no? Sigurado may mga lalabas na mga clown dyan, na mga politiko na gagamitin yung salitang crypto to attract yung mga tao na naniniwala sa ganito. So, kailangan isipin natin na kailangan isipin natin yung mga pwede nating suportahan lalo na sa mga politiko, no? Tapos meron kasing magandang advantage yun yung paggagawa ng corporate treasury asset. Kunyari, yung isang kumpanya may 10 billion pesos siya na cash lang. No? Yung isang company, yung company B, may 70% na cash, may 20% Bitcoin, may 10% na XRP. So, ganun yung naging portfolio na. Kapag humina yung currency, may posibleng may protection yung company B kasi kailangan tandaan natin na kapag bumagsak ang crypto market, mas malaki rin yung risk nila. Kaya hindi dapat all-in. Allocation lang. So, sabihin na natin na nag-allocate sila, malay ba natin kung yung mga companies na yun, halos less than 1% lang yung exposure sa crypto. 'Di ba? Kung nakapag-invest, kunyari, sinabi nila, kasi minsan yan din yung mga problema sa mga headline. Kunyari, sinabi nila na, example lang naman to, yung Meralco, naglagay ng 1 billion pesos sa crypto. No? Suportahan natin to. Pero yung 1 billion pesos na pala na yun is halos wala pa sa 1% ng kanilang portfolio. No? So sa atin, kung meron tayong 1,000 pesos,
ay kung meron tayong 100 pesos, so ibig sabihin less than a peso lang ang ininvest nila dun. Diba? Ganun sila kaingat pagdating sa mga reserves nila. So, kailangan malaman din natin, ano ba yan? Kagaya ba ng MicroStrategy yan? Halos yun talaga ang naging, naging programa nila. No? Yun talaga naging business model nila or reserve lang talaga. No? Pero syempre, maganda pa rin naman na malaman na sumusuporta sila kahit paano may allocation sila. Sabihin, nandun na yung tiwala. Diba? Nandun pa rin naman nandun pa rin naman. Kahit naman sabihin natin na maliit lang yun para sa mga companies na yun, is malaking bagay pa rin talaga yung malaking pera pa rin talaga yun. So, ano yung dapat natin gawin as a retail investor? Siyempre, madalas na mali natin ginagawa kapag narinig natin yun, bumibili yung companies. Baka mapumo ka sa mga ganitong klaseng news. Mali yun. Mas maganda natin tanungin yung sarili natin muna na kung may emergency fund ba muna tayo. Kasi kagaya nila, allocation lang ang ginagawa nila. Kung may utang tayo, o di kaya pang long term ba yung plano ko, kung long term ba yung plano long term ba yung plano mo sa pag-iimbak, no? Kung oo, pwede mong talagang pag-aralan talaga kung paano mag-allocate, no? Using DCA. Hindi kailangan gayahin yung eksaktong ginagawa ng mga corporation. May iba kasi silang risk tolerance. So, may iba silang kapital na ginagamit para dito. So, allocation lang talaga, maliit na bagay lang talaga sa mga companies na yun. So, yun nga ako napapaisip kung nahuli na pa talaga ang Pilipinas, no? Pagdating sa ganito. Sa corporate treasury kasi, para sa akin, oo. Mas kaunti yung mga public companies sa Pilipinas na talaga naglalagay ng crypto sa mga balance sheet nila. Pero syempre, unti-unti na mga lumalawak yung digital asset ecosystem. Habang mas lumilinaw talaga yung regulation, possible na may mga companies talaga na sumunod sa ganitong model in the future. Syempre, hindi naman yung guaranteed, pero isa to sa mga posibleng direksyon na pwedeng puntahan ng Pilipinas, no? Halimbawa, sa ibang bansa, hindi lang sa Japan, no? May mga company na kilala sa naglalagay ng Bitcoin sa kanilang treasury, no? Kagaya nung Strategy at saka nung Tesla, no? Pati yung SpaceX. Pinapakita nito yung paglawak talaga ng digital asset bilang bahagi talaga ng mga corporate reserves ay hindi lang talaga limitado sa isang bansa lang, no? Kaya ang mga dapat natin dandaan, hindi ibig sabihin na may mga ganitong balita is tataas yung presyo. Hindi ibig sabihin is mawawala na yung volatility. Hindi rin ibig sabihin nito is talaga siguradong kikita tayo. Pero pinapakita lang nito na unti-unting nagbabago yung pananaw ng mga malalaking institution tungkol sa crypto. Mula sa pagiging speculative asset, papunta na sa pagiging bahagi talaga ng financial strategy. Diba? So, kayo, sa tingin nyo, sa susunod na 5 taon, makakita kaya tayo ng mga malalaking company sa Pilipinas na may Bitcoin or XRP na treasury? O masyado ba tayong maaga? Comment nyo din sa baba yung inyong mga opinion. So, ayun lang, no? Kung may natutunan kayo dito, syempre huwag nyo kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe dito sa ating channel. At syempre, makita-kita lang tayo sa arena. Game on!